Hi everyone. For today's video, we will discuss multiplication of rational algebraic expression. Okay, so gagamitin natin kasi ito para sa operations on functions para sa general mathematics. So konting reviewin muna natin ang multiplication of rational algebraic expression. When we say rational algebraic expression, ibig sabihin yung rational ay meron siyang may denominator or fraction siya. Fraction that contains algebraic expression. Kaya tinawag na rational algebraic expression. So sa topic na ito ay kailangan ay kabisado nyo na ang factoring dahil ipa-factor natin ang mga expressions natin para makapag-multiply tayo. So bago mag-multiply, magka-cancellation law muna tayo. Okay, so try nyo munang sagutan ang 4 examples natin bago panoodin ang aking solution. Okay, so let's start with number 1. Okay, so number 1, x over x plus 5 multiplied by x squared minus 25 over 4x. So kagaya nga ng sabi ko kanina, ang gagawin natin, ang first step kapag nagmumultiply ng rational algebraic expression ay i-factor lahat ng mga pwedeng i-factor. So sa example natin, itong x dito, prime na yan, x plus 5, prime na rin. Ibig sabihin prime, wala ng factor. Itong 4x, okay na rin yan. And then, ang may factor lang dito is x squared minus 25. Okay, so i-factor lang natin itong x squared minus 25. Gagamitin natin ang difference of two squares. So pag meron tayong a squared minus b squared, ang factor nito is a plus b times a minus b. Okay, so i-apply lang natin ito. Ang 25 ay pwede yang isulat as x squared minus 5 squared. Okay? So therefore, we have, rewrite the rest. Ito lang ang i-factor natin. So we have x over x plus 5 multiplied by factored form of x squared minus 25 is x plus 5 times x minus 5. So just copy 4x. Then gagamitin na natin ang cancellation law. So ang cancellation law, pwede tayong mag-cancel ng nasa numerator at nasa denominator kahit hindi siya magkatapat. So basta nasa numerator, pwede nating i-cancel dito yan. So mapapansin nyo, may x plus 5 sa numerator, may x plus 5 din sa denominator. And then meron pa tayo x tsaka 4x. So pwede nating i-cancel ang x tsaka yung x dito, and then isusulat na lang natin yung natira. So ang natira na sa numerator ay x minus 5, and then sa denominator ay 4. So ito na yung final answer natin, x minus 5 over 4. Okay, so next number 2. So number 2, we have 2a plus 4 over a squared minus 1 times a plus 1 over a plus 2. So again, magpa-factor lang tayo. Factor lang tayo dito. Ang pwedeng i-factor natin dito is itong 2a plus 4. May factor yan. Common monomial lang gagamitin natin. And then a squared minus 1, difference of 2 squares ulit ang gagamitin natin dito. A plus 1 and a plus 2 prime na yan. Ibig sabihin wala ng factor. Okay, so sa 2a plus 4, may common sila na 2. Okay? So pwede nating i-factor out yung 2. So factor out yung 2. Pag pinactor out yung 2, may matitira pa dito sa 2a, may matitira pang a. Tapos itong 4, i-divide natin sa 2. Okay? So kasi itong 4, pwede yung isulat as 2 times 2. Tapos pinactor out natin yung isang 2, may natira pang 2. Okay? Or kapag minultiply dapat natin yan, babalik siya dito sa 2a plus 4. Okay, so 2 times a is 2a, 2 times 2 is 4. So bumalik dito. Okay, and then over a squared minus 1, pwedeng isulat yan as a squared minus 1 square. So tapos, difference of 2 perfect squares na siya. So pwede na siyang isulat as a plus 1 times a minus 1. Okay, so a plus 1 times a minus 1, and then multiplied by a plus 1 over a plus 2. Then, kagaya kanina, cancellation law na lang tayo. I-cancel lang meron sa numerator, tsaka meron sa denominator na common. So, parehas silang may a plus 2. Parehas may a plus 1. So, ang natira na lang ay sa numerator, 2 na lang ang natira. Sa denominator is a minus 1. So, this will be our final answer. So, pag nagmumultiply pala tayo ng rational algebraic expression, it's more on factoring lang. Kasi para may makancel. Kapag wala namang na-cancel na, i-multiply na natin lahat ng mga natira. Okay, so next, number 3. So number 3, may tatlo na tayo. So b over 2 times b plus 3 over b squared minus 4 times 4b plus 8
over b squared plus 3b. So medyo marami na yung ifa-factor natin dito. So we have b over 2, wala nang factor. Since napakasimple niyan, wala nang factor yan. B over 2 multiplied by b plus 3. So b plus 3 is prime. So sulat lang natin b plus 3. Ang denominator natin, b squared minus 4. So nasa form ito ng difference of 2 squares dahil ang 4 ay pwede nating isulat as 2 squared. Okay? So therefore, ang factors niya ay sum and difference ng b tsaka 2. So therefore, we have b plus 2 times b minus 2. Then multiplied pa natin sa 4b plus 8. So 4b plus 8 pwede yang isulat as 4b plus, i-factor natin yung 8 na merong 4. So that is 4 times 2. Okay? So tapos common sa kanila parehas yung 4. Factor out yung common na 4. So therefore we have 4 times b plus 2. Okay? So natira yung, pinactor out yung 4, may natirang b plus 2. Then b squared plus 3b. So b squared plus 3b, pwede nating isulat itong b squared na, yung b squared pwedeng isulat as 2b. Okay? So tapos meron tayong common na parehas silang may b. So i-factor out natin yung common na b, then matitira pa siya na b plus 3. So we have b plus 3. Then cancellation law na lang ulit tayo. I-cancel lahat ng meron sa numerator and denominator. So parehas silang merong b. So cancel na yan. B plus 3. Okay, B plus 3. Cancel na yung B plus 3. We have B plus 2 and then another B plus 2. Then meron pa tayong 4 tsaka 2. So pwedeng i-divide yung 4 at 2. 2 divided by 2, 1 na lang yan. No need to write pag 1 na lang. Tapos 4 divided by 2 ay 2 na lang. So sa numerator, ang natira na lang natin ay 2. So we have 2 na lang ang natira. And then sa denominator, ang natira na lang is B minus 2. So this will be our final answer. Naku po, wag niyong gagawin ito. Baka merong gumawa nito na kinancel yung 2. Wag niyong gagawin yan. Bakit hindi pwedeng i-cancel yan? Ba't hindi pwedeng i-cancel yan? Kasi meron tayong minus sign dito. Okay? So pwede lang mag-cancel kapag wala itong minus sign. Kung 2 over 2b, pwedeng i-cancel. Okay? Pag may minus sign, wag niyong gagawin yung cancel na yon. Okay, so last number, number 4. So for number 4, meron tayo puro quadratic trinomial ito. So ang gagawin natin dito, ifa-factor lang natin itong mga numerate, lahat ng quadratic trinomial natin. So meron tayong 4 na quadratic trinomial. So i-factor lang natin lahat yan. Kung factorable. Pag hindi factorable, edi i-rewrite na lang natin siya. So trial and error lahat ang gagamitin natin dito. So i-start tayo sa x squared minus 4x minus 5. So ang factor niyan, ang factors niyan ay yung x squared, ang factor niyan x and x. Tapos itong negative 5, isip kayo ng factor ng negative 5 na kapag minultiply negative 5, kapag naman inad ay negative 4. So negative 5 prime yan, ang factors lang yan ay 5 at 1. Tapos ang sign natin negative, so ibig sabihin isang negative, isang positive, kailangan ang sum ay negative 4. So therefore, ang tamang factor negative 5 and positive 1. Kasi pag inad negative 5 plus 1, the answer is negative 4, which is the middle term. Pag minultiply dapat, balik dito sa negative 5. Pag inad naman, yung middle term ang makukuha. So therefore, ang tamang factors nito ay x minus 5 and x plus 1. So itong term na ito, x squared minus 4x minus 5, ito yung factor niya, x minus 5 times x plus 1. Okay, so ganun lang yung pag-factor natin. So lalo na kapag ang coefficient na itong x square ay walang coefficient, ibig sabihin may 1 lang. So all we have to do is ipa-factor lang natin yung last term lang pala. So ipa-factor natin to x squared minus 3x plus 2. Isip lang tayo ng factors ng positive 2. So dito tayo, positive 2 lang yan. Ang factor naman ng positive 2 ay 2 and 1 lang. So tapos kung positive ito, dapat ang sign nito ay parehas positive or parehas negative. Okay? So dahil ang middle term natin ay, tingnan nyo yung sign ng x natin, negative 3. So therefore, negative 2 dapat, tsaka negative 1. Okay, so pag minultiply negative 2 times negative 1, babalik yan dito sa positive 2. Kapag inad naman natin, negative 2 minus 1, that is equal to negative 3, which is the middle term. Okay, so ganun lang kasimple. So therefore, ang factor niya, x minus 2 tsaka x minus 1. X minus 2 and x minus 1. Okay, kung mapapansin niyo, walang common. So, walang common dito. So walang makakancel.
Baka yung makakancel nandito sa kabila. Okay? So ito naman, x squared minus 5x plus 6. So dito lang tayo sa positive 6 tumingin. Positive 6 kasi automatic ang factors niyan, x yung nandito. Okay? So x yung una. So yung constant na lang ang inaalam natin kasi x square lang ito eh. X square lang. So automatic x and x tong una. So isip lang tayo ng factors of positive 6 na ang magiging sum dapat is negative 5. Okay? So positive. So ibig sabihin parehas negative dapat. Ang factors ng 6 ay negative 6, negative 1. Kaso pag inad ito, negative 7. So ibig sabihin mali yun. So try tayo ng iba pa. Pag minultiply ay positive 6, so that is negative 3 and negative 2. So negative 3 and negative 2, kapag inad natin yan, that is equal to negative 5. Ayun, eksakto, negative 5. So therefore, ang tamang factors nito ay x minus 3. So ito yan, x minus 3 and x minus 2. So tingnan nyo dito sa baba, ayun, may kaparehas na. Pwede na natin i-cancel ito, x minus 2. May x minus 2 dito. Okay, so last, ito naman yung factor natin, x squared minus 3x minus 10. So sa negative 10 naman tayo. Negative 10, kailangan ang maging gitna natin ay negative 3. So malinaw, negative 10, and positive 1, hindi pwede dahil yan ay negative 9. So mali na yan, wrong na yan. So try natin iba pa na negative 10, so that is negative 5, positive 2. Pag multiply negative 5 times 2, negative 10. Pag inad negative 5 plus 2, that is equal to negative 3, which is the middle term, negative 3. So therefore, ang tamang factors nito ay x minus 5. So ito yung tamang factors, x minus 5, and then x plus 2. Then tingnan natin kung may makakancel pa. So we have x minus 5 and x minus 5. Kapag wala nang makakancel, ang gagawin natin ay i-multiply na natin lahat ng natira. So wala nang makakancel sa numerator and denominator. So i-multiply natin ito. Sa numerator natira x plus 1 and x minus 3. So i-multiply natin yan. Sa denominator naman we have x minus 1 and x plus 2. So i-multiply na lang natin yan gamit tayo ng FOIL method or yung distributive property. So burahin na natin itong mga scratch natin dito. Pwede tayong mag-FOIL method dyan. Or kung anong method ang gusto nyong gamitin sa pagmumultiply. So lahat ng natira, i-multiply na natin. So distribute lang natin itong x. So x times x, that is equal to x squared. X times negative 3, so that is equal to negative 3x. And then ito naman positive 1 times x, so that is positive x. Positive 1 times negative 3 is equal to negative 3. Then i-combine natin yung like terms. And then next sa baba naman, x times x, so we have x squared. X times positive 2, so we have positive 2x. And then itong negative 1 times x, so we have negative x. And then negative 1 times positive 2, we have negative 2. Final answer ay combine like terms lang tayo. Like terms, itong negative 3x. Itong x dito may 1 yan na invisible. Itong kabila din may 1 din yan na invisible. So, rewrite lang natin itong mga walang kaparehas, walang like terms, x squared, rewrite lang. Negative 3x plus 1x, so that is equal to negative 2x. Just copy negative 3. Then we have bring down x squared, positive 2x minus 1x, so that is equal to positive 1x. So, yung 1 hindi na sinusulat, positive x na lang, and then just copy negative 2. So this will be the final answer. Wag nyo nang kakancelin itong x squared dito. Wag nyo gagawin. Wag nyo gagawin ito. Kinancel yung x squared. Maling-mali yan. Okay, bakit hindi pwede mag-cancel? Meron na tayong minus, may plus, may minus. Pwede lang mag-cancel kapag multiplication lahat. Kagaya nito. May parenthesis, ibig sabihin multiplication. Okay, so this will be our final answer. Ito, pwede na ring answer ito factored form. Ito naman yung hindi naka-factor. So ito talaga yung answer na kukuhanin natin. So depende na lang kung sa problem natin ay may choices at yung choices ay nakalagay factored form. So pwedeng ito ring isang to ang maging sagot. Okay, so that's all. So I hope nagustuhan yung explanation ko para sa multiplication of rational algebraic expression. Thank you for watching, and kung meron kayong math question, i-comment nyo lang po sa aking channel. Pwede rin sa aking FB group or i-DM nyo ako sa aking messenger. So ating messenger ko sa baba, ayan ang Facebook o RJ Enseñado. So bye-bye and God bless.